Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Nagpulasan ang mga nanood ng fireworks display sa plaza ng Oroquieta sa Misamis Occidental. Imbis kasi na sa ere, bumulusok ang fireworks sa mga nanonood. May mga nasugatan sa insidente na dahil umano sa pagtumba ng paputok sa lakas ng hangin. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Iaapila ni Marikina Mayor Marcy Teodoro ang pagkansela ng Commission on Elections sa kanyang kandidatura sa pagka-congressman ng 1st District ng lungsod. Sabi ng COMELEC Bigo si Teodorong patunayan na 1 taon na siyang nakatira sa unang distrito ng lungsod na requirement para sa mga kumakandidato. Yan ang tinutukan ni Joseph Morong. Kinansela ng 1st Division ng COMELEC ang Certificate of Candidacy ni Marikina Mayor Marcy Teodoro para tumakbo bilang kongresista sa 1st District ng Marikina. Ang dahilan, may material misrepresentation daw o maling impormasyon si Teodoro sa kanyang COC tungkol sa residency o kung saan siya nakatira. Yung po kasing si Mayor Marcy ay nanggaling sa 1st District. Kung hindi tayo nagkakamali, noong April lumipat siya sa 2nd District. At pagkatapos, kung hindi tayo nagkakamali, August lumipat muli siya sa 1st District. So, ang assessment, ang sabi ng 1st Division, wala nang 1 year before the next election of May. Ang sabi po kasi ng ating batas, kinakailangan meron kang residence. Ang ginamit na word, residence of 1 year dyan sa mismong lugar kung saan katatakbo. 1 year. Yung pagkakatira, immediate 1 year before or immediately preceding the day of the election. Sa COC ni Teodoro, inilagay niya na taga-barangay San Roque siya sa 1st District ng Marikina base sa transfer of registration na aprobado ng Election Registration Board ng COMELEC Oktubre ngayong taon. Pero kinontra ito ng 2 petitioner, kabilang na si Senador Coco Pimentel na tanging makakalaban niya sa 1st District. Nagpalipat daw sa 2nd District si Teodoro dahil balak niyang tumakbo doon bilang bahagi ng alok niyang pakipag-alyansa kay Pimentel. Pero bigla raw nagbago ng desisyon si Teodoro at sa District 1 na lamang siya tatakbo. Kaya noong September 2024, nagpalipat siya sa 1st District na pinayagan daw ng lokal na COMELEC pero hindi ito pinalusot ng COMELEC 1st Division. Hindi ito naging issue na nakatransfer ba ako? Nakumpleto ko ba yung residency requirement? Kung hindi in-establish po talaga saan ba siya residente. Sabi ni Teodoro, nagpresenta siya ng malakas na ebidensya na nasa District 1 ang kanyang tirahan. Buhat daw nung konsehal at mayor siya, yun daw ang address na kanyang ginagamit. Tingin niya nagkamali ang COMELEC 1st Division, kaya raw iaapela raw niya ang desisyon. Si Pimentel naman ang sabi wala raw pwedeng ibang sisihin si Teodoro, kundi sarili nito. When you're running for a high office like member of Congress, you do not treat the requirements or lightly. Alam mo na, you have to be a resident in the district. Patalon-talon ka ng iba-ibang districts. There is a price to be paid there. So, this is it. Ayon sa COMELEC, nasa 1st Division pa lamang ito at may 5 araw si Teodoro pagkakuha niya ng desisyon para umapela sa COMELEC Bank at posible pang umabot sa Korte Suprema ang issue. Tapos na rin po ang filing ng COC, tapos na rin po ang period of registration, and that includes tapos na rin po yung transfer of registration. Kaya wala na po paglipat-lipat pa. Nag-inhibit naman si COMELEC Chairman George Garcia sa kaso dahil pareho niyang naging kliyente sina Teodoro at Pimentel nung siya'y election lawyer pa. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Hindi lang baha, kundi makapal na putik ang namerwisyo sa ilang bahagi ng bansa dahil sa malakas na ulan. Kung kailan pa magpapasko, halos walang naisalbang gamit ang ilang binaha sa Mindanao dahil pinadapa ng masamang panahon ang kanilang bahay. Nakatutok si Chino Gaston. Ulan kaayo. My God. Sabi ka ulan, oy. Ay! Malakas na ulan ng ilang oras na bumuhos sa Maco, Davao de Oro kahapon. Ang resulta niyan, baha na nagmistulang malawak na ilog. Wala na guys. Dako na kayong tubig. My God. Pinasok din ng tubig ang mga bahay. Kaluod.
Baha. Unti-unti rin naman daw humupa ang baha kinagabihan. Baha. Ginoo ko. Hiniin ko talaga siya na Halos wala namang naisalba ang ilang taga Esperanza Sultan Kudarat. Kwento ng mga residente, magkahalong baha, putik at bato ang rumagasa mula sa gilid ng bundok malapit sa kanilang tinitirhan. Ang ilang bahay literal na pinadapa ng masamang panahon. Ayan po ang nangyari sa bahay nila at mga gamit nila. Puros mga putik at putik na lang talaga. Nagkalat ang mga gamit at motor na nabalot ng putik. Wala na ring nakadaang sasakyan dahil sa kapal ng putik sa mga bato na humambalang sa kalsada. Makapal na putik din ang bumalot sa barangay Talisawa sa Datu Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur matapos ang matinding pag-ulan kagabi. Ang mga residente wala nang nagawa kundi suungin ang maputik na daan. Ginoo ko. Ano yung mga trahedya? Ginoo ko, Lord. Dambot na lang yun, oh. Tanawa, oh. Sa Tagum City, Davao del Norte, animoy sa dagat nakapwesto ang mga nagtitinda. Nalubog kasi sa baha ang palengke. Pahirapan din ang pagtawid sa bahaging ito ng Lake Cebu sa South Cotabato. Unti-unti kasing tumaas at rumagasa ang tubig sa ilog kasunod ng mga pag-ulan kagabi. Tulong-tulong ang mga residente para mabuhat ang ilang motor at maliliit na bata. Dahil naman sa malalaking alon sa Occidental Mindoro nitong Lunes, nalubog ang bahagi ng isang motorbangka sa bayan ng Luok. Agad ring nirespondihan ng mga tauhan ng Coast Guard. Ligtas naman ang 11 tripulante, kabilang ang kapitan at nasa mabuti ng kalagayan. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagpaulan sa Mindanao habang shear line naman sa ilang bahagi ng Luzon. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatuto, 24 oras. Magkahiwalay na sunog naman ang malaking dagok para sa ilang taga Quezon City. Bukod sa mga nawalan ng tirahan at hanap buhay, may mga nasugatan. Nakatutok si James Agustin. Sunod-sunod ang pagresponde ng mga fire truck sa bahaging ito ng Barangay Tandang Sora, Quezon City. Pasado alas 11 kagabi, binulabog ang lugar ng malaking sunog. Ang nagangalit na apoy, mabilis na kumalat sa magkakadikit na bahay. Itinaas sa Bureau of Fire Protection ng unang alarma. 18 fire truck nila ang rumisponde bukod pa sa mga fire volunteer group. Ang ibang bombero kinilangang pumesto sa bubong para malapit ang makapagbuga ng tubig. Lumikas naman sa katapat na chapel ang mga residenteng naapektuhan. Nakarinig kami ng sigawan, then binuksan ko yung bintana, malaki na yung apoy. Ang importante po yung mga pamilya namin ligtas po kasi kung yung mga gamit po marami naman po kasing tutulong. 5 residente ang nasugatan, kabilang ng 13 anyos sa babae na nagkasugat sa tuhod habang lumilikas. Isang lalaki naman ang nakagat ng aso sa binti. Sa pagtataya ng mga taga-barangay, halos 18 bahay ang nasunog. 24 na pamilya ang naapektuhan. Magpapadala muna tayo ng mga modular tent, no? If ever na hindi magkasya dito, pwede naman sa barangay magbibigay din tayo ng relief sa kanila. Ang BFP iniimbestigahan pa raw ang sanhi ng apoy, maging halaga ng pinsala. Ang involved po dito ay isang 2-story residential informal settler. Ang origin of fire po natin ay ground floor sa bedroom ng nasabing bahay. Sumiklab din ang sunog sa isang commercial establishment sa EDSA Corner Aurora Boulevard sa Cubao, Quezon City pasado alas 6 ng umaga. Itinaas ng BFP ang unang alarma. Kinilangang gumamit ng breathing aparatus sa mga bombero. Nakalabas naman ang mga empleyado ng Ukay-Ukay Store. Magbubukas pa lang daw sila na mangyari ang insidente. Pagpasok ko sana, usok na yun eh. Tapos ang sabi, nagpumutok lang yung may pumutok. Kaya po para sa amin, pamilya na din po namin yan. Kaya napayak po kami sa sobrang, sa isang taon mahigit nangyayari. Ngayon, bakit ngayon pa, December pa? Ang mga residente na nakatira sa katabing kondo, lumikas dahil sa kapal ng usok na bumalot sa lugar. Sobrang mausok, masakit sa ilong. Isang nasugatan at 2 nahirapang huminga, kabilang ng isang fire volunteer. Idiniklara ang fire under control matapos sa mahigit 1.5 oras. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, Nakatutok, 24 oras. Samantala mga kapuso, may nangyayari namang sunog ngayon sa isang residential area sa Tondo sa Maynila. Sa may bahagi po yan ng Antipolo Street na sakop ng Barangay 218.
Itinaas na ng Bureau of Fire Protection sa ikatlong alarma ang sunog na nagsimula pasado alas 5 ng hapon. Patuloy na inaapula ang sunog. Itinuturing ng Department of Justice na seryoso si Vice President Sara Duterte sa sinasabing banta niya laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Kasunod yan ang pagsabi ng bise na hindi niya pinagsisisihan ang mga binitiwang salita. Nanindigan naman ang Justice Department na magiging patas at matuwid ang investigasyon kay Duterte. Nakatutok si Salima Refran. Nanghihinayang ang Department of Justice dahil pinili ni Vice President Sara Duterte na huwag magbigay ng panig sa isinasagawang investigasyon ng NBI. Para kay Justice Undersecretary Jessie Andres, sinayang ng bise ang pagkakataong ito. It is unfortunate, I should say, that the Vice President did not avail of that opportunity to present her side because due process is being afforded her. I do not understand why she does not want to be part of the process which could possibly exculpate her or get her out of criminal liability. Hindi sumipot si VP Sara kahit pinasabihan ng NBI sa paniwalang hindi umano siya makakakuha ng patas na investigasyon. Iniimbestigahan si Vice President Duterte para sa grave threat at posibleng paglabag sa anti-terror law. Ang sabi pa ng bise kahapon, hindi raw siya nagsisisi na sinabi niyang may kinausap siya para paslangin ng Pangulo, unang ginang at House Speaker sakaling may pumatay raw sa kanya. Ma'am, do you regret saying or making such threat to the President and the First Lady and the Speaker? No, ma'am. Buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. Ang dating ng pahayag na ito sa DOJ, ang narinig ho namin na pahayag niya ay hindi ho siya nagsisisi sa kanyang binitawang mga salita. Sa amin po, ang intindi namin doon, mukhang seryoso siya doon sa mga iniwan niyang salita at hindi niya binabawi. Sa ngayon, tuloy daw ang kanilang pangangalap ng ebidensya laban sa bise. Magsasabi na po kami ng karagdagang mga testigo para po ma-establish yung mga krimen na nakalagay doon sa NBI subpoena. Tinitiyak po namin sa Vice Presidente at sa lahat po ng mamamayan na ang Department of Justice po ay magiging patas at matuwid sa kanilang evaluation kung kailangan pong mag-file ng kaso o hindi. Kahapon, sinabi rin ng bise na tinitignan na niya ang posibilidad na kumuha na lang ng pribadong security kung papalitan ang mga miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSG. Sabi ng AFP, gagampanan pa rin nila ang kanilang tungkulin. The AFP will provide security accordingly. We will make sure, sir, that the security of the Vice President will not be compromised. Irerespeto naman ng PNP ang magiging desisyon ni VP Duterte kaugnay ng kanyang seguridad. That's sad to hear na hindi po tayo pinagtitiwalaan, but we want to assure our Vice President, sisiguraduhin po natin na ibubuwis po ng mga security forces yung buhay po nila para protektahan po yung kanilang principal. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pulisya at sandatang lakas ang seguridad sa loob at labas ng bansa. Kabilang dyan ang tuluyang pagbuwag sa mga pogo at pagpapanatili ng kapayapaan sa West Philippine Sea. Ibinili niya yan sa pulong ng mga opisyal ng PNP, AFP at LGU na ayon sa tagapagsalita ng PNP ay hindi loyalty check. Nakatutok si June Veneracion. Sa gitna ng ingay sa politika, kung saan nasa magkabilang panig ang dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, nakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga top security officials ng gobyerno sa Joint National Peace and Order Council meeting sa Camp Crame. On the part of the PNP as well as the AFP, we remain loyal to the Constitution. Hindi tayo mawawala sa focus because of some political noise. Hindi po ito loyalty check. Pero nagbilin daw ang Commander-in-Chief kaugnay ng external security ng bansa. Ang sabi ng ating Presidente is we should refrain from provocative stance doon po sa West Philippine Sea so as not to escalate po yung tension sa West Philippine Sea. Plano raw ng gobyerno na bumili ng mga unmanned aerial vehicle na gagamitin sa West Philippine Sea. Magastos man at limitado ang kakayahan. Patuloy daw na magpapatrolya ang Armed Forces of the Philippines sa pinag-aagawang bahagi ng dagat. In terms of our deployment in the West Philippine Sea, it's a constant
that the Philippine Navy is there 24/7. We are patrolling our waters, asserting our sovereignty. Sa internal security, pinapatutukan ng Pangulo ang paglaban sa child abuse and exploitation, cybercrime, seguridad para sa susunod na eleksyon, at ang tuluyang pagbuwag sa lahat ng POGO operations. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Abiso naman po, tataas ang buwan ng bill sa tubig ng mga customer ng Maynilad at Manila Water simula Enero. Pagsisiguro ng MWSS, kapalit nila niyan ay mas magandang serbisyo at wala rin nilang magiging krisis sa tubig sa 2025. Nakatutok si Bernadette Reyes. Pagpasok ng bagong taon, dagdag singil sa tubig ang sasalubong sa mga consumer. 7 pesos and 32 centavos per cubic meter sa Maynilad. Katumbas ito ng 20 pesos and 8 centavos na dagdag sa buwan ng bayarin ng residential consumers na kumukonsumo ng 10 cubic meters pababa. 5 pesos and 95 centavos ang dagdag singil sa mga customer ng Manila Water. Katumbas ito ng 24 pesos and 68 centavos sa residential consumers na kumukonsumo ng 10 cubic meters kada buwan. Ayon sa MWSS Regulatory Office, bahagi ito ng rate rebasing adjustment, kung saan pinapayagan ng dagdag singil depende sa kalidad ng serbisyong naibibigay ng mga water concessionaires. Ang Manila Water at Maynilad ay kailangan po nilang gumastos ng itong para sa mga kanilang mga proyekto. At itong mga proyekto ito ay para ma-ensure na hindi po magkaka-water service interruption sa concession area. Epektibo ang dagdag singil mula January 1, 2025 hanggang Marso. Muling magkukwenta ang MWSSRO kung may pagbabago sa mga susunod na buwan. Para kay Aling Herlinda, bad timing ang dagdag singil. Alam naman nila ngayon, hirap sa buhay, di ba? Ay nag-iisa lang ang naghahanap buhay ko, kawawa naman kung magbabayad kaming ganyang kalaking tubig. Pero dahil hindi na mapipigilan, magtitipid na lang daw si Josephine. Mano-mano na lang po ako. Tama na po yun. Kahit may washing ako, hindi ko nga ginagamit eh. Ganun na lang po para talagang tipid. Tipid pa rin sa kuryente. May diskarte rin si Thelma para makamenos gastos sa kanyang karinderya. Nakakatipid kami ma'am sa paggamit ng mga paper plate. Hindi po ma'am masyado malakas. Ang gripo, medyo mahina lang. Batid raw ng MWSS Regulatory Office na anumang dagdag singil mabigat para sa mga consumer, pero kapalit naman daw nito ay mas magandang serbisyo mula sa mga water concessionaire. Pangako po natin na ng dalawang concessionaires na wala pong water crisis itong 2025. Pag magkakaroon po ng water interruption, it will be very limited and very isolated. Ang benepisyong discount naman ng Lifeline consumers, gaya ng mga miyembro ng 4Ps, pinalawig pa. Ito po ay ang Enhanced Lifeline Program at in-increase po natin ang benefit from 10 cubic meter to 20 cubic meter. Ang kailangan lang po ay mag-register po sila. 2 pesos and 87 centavos ang dagdag singil sa low-income Lifeline consumers ng Manila Water at 10 pesos and 56 centavos sa nasabing konsumo sa Maynilad. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.